Kumusta po ang lahat? Magandang araw po. Ngayon po ay ika-26 ng April 2024. Ngayon po ay tatalakay natin ang sinabi ni Mr. Trillanes regarding the ICC. Pero bago yan, tignan po muna natin ang ating currency exchange. Yan po yung ating currency exchange ngayon. Makita nyo po, US dollar. Ang ating US dollar is 57.71. At sa euro is 61.71. Sa British pound naman po ay 72.03. At sa ating Japanese yen 0.36. Tingnan natin yung ating Saudi Arabian Riyal is 15.39. Yan po yung ating currency exchange. Latest po yan. Punta tayo sa weather. Yan po yung ating weather ngayon, weather forecast. Makikita nyo. Yan po ating weather forecast. So sa Sunday po, ito po yung ating magiging temperature, 29 to 36. So Monday is 28 to 36. At sa Tuesday, 29 to 36 degree Celsius. Wednesday, 27 to 36 degrees Celsius. Thursday is 27 to 34 degrees Celsius. At sa Friday is 29.34 degrees Celsius. Yan po yung ating currency and weather forecast. Punta na po tayo sa ating topic sa ICC Trillanes. So panoorin po natin itong video natin. Linawin lamang po natin, Senator, nakipag-ugnayan pa lang ba ang ICC dito po sa higit 50 pulis na sinasabi po ninyo o actual na po silang nakausap? Ang impormasyon po natin na nakuha ay nakipag-ugnayan na ang ICC doon sa mahigit 50 na mga active and retired police officers the past 2 weeks, no? Yun po ang nakuha natin impormasyon. The past 2 weeks po, meron na po ba kayong, kasi po halo po ito, active and retired officials. May mga nakausap po ba kayo or kilalang nakipag-ugnayan na po sa kanila dito po sa 50 ito? Hindi po kasi pwedeng mapangalanan kasi mangangani po ang kanilang buhay dahil sila ngayon ay ma-identify na pwede silang maging testigo laban po kay Duterte. Kaya yun po yung confidentiality clause po nila. So wala po kayong nakakausap ni isa dito po sa 50 kung saan nakipag-ugnayan po ang ICC? Hindi po tayo pwede mag-comment sa ganyan mga tanong po. For the safety. Alright, pero meron po bang balita kayo or doon po sa nakukuha yung impormasyon na talaga pong ito pong 50 ito ay willing pong mag-cooperate po sa ICC? Nasa sa kanila po yan. Kung hindi po kasi sila mag-cooperate, ay meron ng ebidensya laban sa kanila. Implicated po sila. So ito po yung kanilang opportunity to exonerate themselves, no?
Pagka hindi po sila sumagot dyan, ay magiging suspects po sila at ganun po, pagka tuloy-tuloy po yung investigasyon na hindi nasasagot yung ebidensya laban sa kanila, eventually ay may elevate po yung kanilang status at it may lead to an arrest warrant ng via Interpol. Kaya yun po. No? At sagutin ko lang po itong posisyon ng DOJ spokesman. Ano? Liliwanagin po natin, DOJ spokesman lang po ang nagpahayag na to na ang ginagamit niyang na posisyon ay yung statement ng Solicitor General si Guevara na dating DOJ po ni Duterte. So ito po nag-aabogado ito kay Duterte. At pagka sinunod yan ng mga pulis, sila po ang mapapahamak dyan kasi sila po yung may asunto na hinaharap. Yung pong sinasabing bawal mag-cooperate yung gobyerno or government officials, this is in relation to your official status. Kung magbibigay ka ng dokumento o magbibigay ka ng pahayag na hindi ka involved sa case, pero ito po involved sila sa case eh. Kaya hindi po sila pwedeng hindi sumagot dyan. At tingnan na lang nila yung naging experience sila noong panahon ni Duterte na sinabi niya na, sige, patayin niyo yung mga tao, ako ang bahala sa inyo. O ano nangyari nung sila ay nakasuhan, yung kay Kian de los Santos, sila rin yung nakulong. Inarmor ba sila ni Duterte? Hindi. Kaya pagkasumunod pa sila dyan sa advice ni Guevara na ito ay dati ni Duterte, ay lalo sila mapapahamak. Pero, Senator, ang sinasabi nga po ng DOJ, posible po silang maharap sa kasong administratibo. Wala, ano lang po yan, no? It's a bluff. Kahit tignan po natin kahit na anong batas sa RPC or yung sinasabi lang RA 6713, wala po nakasaad dyan na pagka magbibigay ka ng statement to defend yourself as part of the due process sa international tribunal, makakasuhan ka, pwede mong kasuhan yung magkakaso sa iyo dyan. Kasi alam niyo, pagka sila ay napahamak dahil hindi sila sumagot dyan sa asunto na yan, wala naman pakialam ito mga spokesman na ito o si Guevara mismo eh. Kaya nga ini-explain ko, no? Si Duterte mismo nung presidente siya, binigyan niya ng assurance yung mga pulis. Sundin niyo lang ako, patayin niyo lang ito mga pinapapatay, sasagutin ko kayo. Diba? Sinabi niya yan. Pero ngayon na kaliwat ka ng kaso na kinakaharap ng mga pulis na sumunod sa kanya, ano ba ang nangyari? Diba? Sila ngayon napahamak. Ganun din dito, pag sinunod nila itong mga ito, sila ngayon ang mapapahamak kasi sasagot naman sila in their private capacity as a respondent to a case. No? Hindi pwedeng hindi sila sumagot yan. Sila yung may kaso eh. Hindi naman ito sina Guevara. Alright. Senator, doon po sa 50 active and retired officials, ilan po doon ang retirado na at active pa? Ang karamihan po doon ay retirado na, pero meron pa pong mga active. No? So sabihin na lang natin, mas malaki ang porsyento ng mga retirado doon sa mahigit 50. Ang palagay ko pananakot lang yan ni Guevara. No? I don't believe yan po ang posisyon ng ating presidente na literal na kung ikaw ay nasasakdal or may asunto kang hinaharap, kahit government employee ka na hindi ka pinapasagot na ni Presidente Marcos, hindi ganun ang intention dun sa sinabi niyang hindi pwede mag-cooperate yung gobyerno in their official capacity, no? Hindi as individual na respondent sa isang kaso. Doon po sa malaki po ang diferensya nun. Opo, doon po sa sinasabi natin na mga retirado, karamihan na ay retirado, sinabi naman po ng DOJ na hindi po nila sakop itong mga retiradong polis. So, meron mo ba kayong idea kung talagang there's seriously cooperating or nagbigay na po ba itong mga ito ng talagang statement? Meron na pong nagbigay, no? Meron na pong nagbigay at meron na cooperate. Pero ito ang sasabihin natin, hindi ba unfair yan dun sa aktibo na pinagbabawalan silang depensahan yung kanilang sarili, pero yung mga retirado pwede nilang depensahan yung kanilang sarili. So, ano po yan? Palagay ko, hindi gaanong nagbasa ng references niyan. Itong DOJ spokesman ito bago siya nagsalita.
dyan sa media. So, you can revisit. Titignan nyo, within the next few months, mag-iibang posisyon yan. Yun No, po. babalik na ito nila yan. Ito po mga details that you have na may mga nakikipag-ugnayan na nga po ay kumpirmado po ito ng ICC sa inyo. Sabihin na lang natin po na meron tayong mga nakakaugnayan na privy dyan sa investigasyon sa ICC. No? At since 2017 po, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila dahil isa po tayo sa mga naunang nag-file ng communication na ito. So, ilang years na po ang aming engagement with them. So, tayo rin po ang nagsabi na maglalabas ng preliminary examination decision yung ICC, ganoon din sa investigation, pati yung mismong pagbisita nila noong December, tayo rin po ang naglabas niyan at nakumpirma mismo yan noong kampo nila Duterte. So, palagay ko naman yung ating mga impormasyon ay nababalidate po. Una na pong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ang anumang arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa drug war. Sa kabila po nito, naniniwala po ba kayo na may patutunguhan pa itong investigasyon laban po sa war on drugs noong nagkaraang administrasyon? Ako po naniniwala na si President Marcos will say what he needs to say, but eventually he will do what he needs to do. Yun na lang po. Antayin na lang po natin pag lumabas na yung warrant. So yan po yung pahayag ni Mr. dating Senator Trillanes na nakipag-ugnayan na ang ICC sa mahigit na 50 active and retired police officers in the past 2 weeks. Pero sabi ng DOJ dyan, may pahayag ang Department of Justice on ICC at si President PBBM. Tingnan po natin yung video na yun. Tingnan po muna natin yung sa DOJ. Else we found out from Senator Trillanes about this supposed development. But I think we've been consistent from the very start that we have a working justice system here in the Philippines, evidenced by a lot of different cases and reforms that we have been undertaking, and the commitment has never been stronger, no, to prevent and to hold responsible and accountable those erring law enforcement officers who engage in this heinous crime, I would say, no, of extrajudicial killings. So even without verifying the information, the government stance is consistent ever since. The president has been very firm by saying that we will not recognize the jurisdiction of the ICC because we indeed have a very well and robust justice system. This is a government policy. So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability involved. So it's, if there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. There are certain provisions under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, no, the liabilities. Yan po yung pahayag ng ating DOJ official ng Department of Justice. Sabi nga, government officials working with ICC on drug war prove may be breaking the law. Puntahan natin yung sinabi ni ating presidenteng BBM.
the position of the Philippines regarding the ICC. Yes. And so, sir, I raised the issue of the Philippines advocating for an international rules-based order. We're pushing for it when we are resisting Beijing's aggressive actions against the Philippines in the West Philippine Sea. But we are opting out of the Rome Statute when an adverse case has been lodged against us. So, sir, is the rules-based order only applicable to the Philippines when it's convenient for us? What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country, or they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is functioning, no police no police force is functioning. In other words, that probably there's war, and none of these issues about war crimes and all of these are being attended to, simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, former Chief Justice, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, is the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So Yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Sir, you... Yan po yung pahayag ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. regarding the ICC. Malinaw po yung sinabi niya. Pero siyempre, kanya-kanya po tayong interpretasyon dyan, kanya-kanyang kahulugan. So malayo po tayong magkomento sa baba. Tingnan po natin yung Rappler. May Rappler po na nagsabi ng sa regarding the jurisdiction. Ano po ba yung jurisdiction? Ito po yung pahayag ng Rappler 8 months ago. Kung makikita nyo po yan, 8 months ago. Yan po. So, pakita natin kung ano ba yung explainer ang kaso ng Pilipinas sa ICC. Nalilito ka na ba sa mga nangyayari sa ICC? Huwag kang mag-alala. Nakakalito talaga. Una, mahalagang maintindihan ng International Criminal Court at ang treaty nito na Rome Statute. Hanggat maaari, ayaw makialam ng ICC sa isang bansa at sa mga batas at proseso nito. Yan ang tinatawag na complementarity. Kapag nakita ng ICC na gumagana naman ang justice system ng isang bansa, hindi ito manghihimasok o makikialam. Sa ganitong sitwasyon, nawawalan ng jurisdiction o karapatang mag-imbestiga ang mismong ICC. Pero, masusing titingnan ng ICC kung totoo bang gumagana ang justice system o nagpapakitang tao lang ang mga opisyal. The pretrial chamber stated that it considered whether the domestic investigations and prosecutions of the Philippines Anong nangyari noong July 18? and Balikan natin. same conduct as the investigations before the court. Matapos buksan ang preliminary examination o ang stage 1 noong February 2018, sariling nagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas sa ICC. Ang lampas isang dekadang pinaghirapan ng Pilipinas na ma-ratify, nawala. March 2019 nang magkabisa ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero, ang mga sumulat ng Rome Statute, matalino. Alam nilang gagawin ito ng mga makapangyarihang tao, lalo na kung sila na ang mapeperwisyo. Kaya sabi sa Rome Statute,
Basta nagsimula ang isang proseso habang miyembro ka pa, kahit humiwalay ka pagkatapos, magpapatuloy ang prosesong yun. Noong September 2021, pumayag ang ICC Pre-Trial Chamber na simula ng investigasyon o Step 2. Bago bumaba sa pwesto si Duterte, naisipan ng kanyang mga tagapayo at abogado na pwede namang magpa-defer. Sa ilalim ng Rome Statute, maaaring igiit ng bansa na gumugulong ang sarili nitong investigasyon at kailangang tumigil ng ICC para tingnan kung talagang gumugulong ito. Pero matapos ang deferral period, giit pa rin ng ICC prosecution team na hindi sapat ang ginagawa ng Pilipinas sa investigasyon nito. Nasabi ng ICC prosecution na hindi sapat ang investigasyon ng Pilipinas at sa gayon ay walang complementarity dahil para sa kanila, bagsak ang Pilipinas sa same person, same conduct test. Sa same person, same conduct test, ang investigasyon ng Pilipinas ay dapat na tumitingin sa parehong tao at parehong tipo ng krimen na iniimbestigahan ng ICC. Ang sabi ng ICC prosecutor, magkaiba, kaya para sa kanila, walang complementarity. Noong January 2023, nagdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na tama ang kanilang prosecutor, kaya binuksan nilang muli ang investigasyon. Enter frame, ang bagong administrasyong Marcos. Kumuha si Solicitor General Menardo Guevara ng isang British lawyer na espesyalista sa ICC, si Sara Bacadel. Pumunta si Bacadel at si Guevara sa ICC Appeals Chamber at kwestiyon ang pangalawang desisyon ng Pre-Trial Chamber. Nagdagdag sila ng panibagong argumento. Sabi nila, ang prosesong sinasabi sa Rome Statute na hindi maaapektuhan ng pagkalas ng bansa ay yung pagbubukas ng investigasyon o Step 2. Pumalas daw si Duterte sa ICC nang nasa Step 1 pa lang. Kaya para sa kanila, wala ng jurisdiction ng ICC. Ang desisyon ng Appeals Chamber, ibasura ang apela ni Bacadel at Guevara. Pero ang botohan, 3-2, kamuntikan na silang nanalo. Ano ang nangyari? Sabi ng tatlong husgado ng Appeals Chamber, hindi sakto ang apilang ginawa. Kwestiyon nila ang jurisdiction, gayong hindi naman ito ang laman ng pre-trial decision na kanilang inapila. Ibig sabihin, ayaw nilang sagutin ang tanong ng jurisdiction dahil hindi ito ang tamang panahon. Technical. Sabi ng dalawang dissenting judge, pwede nang pagbigyan iyon ng korte at sagutin kung tama ba ang argumento ni Bacadel at Guevara. Para sa kanila, tama. Kung nag-withdraw ang bansa, Step 1 pa lang, wala nang jurisdiction ng ICC. Ito ang dahilan kung bakit kahit nanalo ang mga biktima at mga taga-suporta nila sa round na ito, may baon pa rin katiting na panalo ang gobyerno. Dahil kung dumating ang tamang pagkakataon, maaari nilang muling gamitin ang argumentong ito. Pero kasasabi lang ng Administrasyong Marcos, hindi na sila sasali sa proseso ng ICC. Kaya dito, that's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Ang bad news dito para kay Marcos, maaaring tignan ito ng ICC bilang isang pruweba na hindi seryoso ang gobyernong magbigay ng tunay na hustisya. Dahil sinabi na nga ng appeals chambers, tamang gamitin ang same person, same conduct test o ang test na nagpapakitang tugma ang ginagawa ng Pilipinas at ICC. Anong ibig sabihin nitong lahat? Mahaba pa ang laban. May win-win scenario dito para sa mga biktima. Kung ayaw ng gobyerno nating tunay na mag-imbestiga, ang ICC ang gagawa. Sa ilalim ng Rome Statute, pwede ngang tumigil na ang ICC sa pag-iimbestiga, pero tutulong sila sa Pilipinas. Win-win, di ba? Pero talo dito ang mga may pakana ng patayan. Ang mahirap na tanong ay para kay President Bongbong Marcos Jr. Anong win scenario para sa kanya? Ang protektahan ng gobyerno ni Duterte pero masira sa international community? O bigyan ng tunay na hustisya ang mga pinatay at namatayan? At patunayang may pakialam at malasakit siya sa karapatang pantao? Your move, President Marcos. Binabantayan ka ng mga Pilipino at ng buong mundo. Yan po yung maikling pahayag na explainer sa kaso ng Pilipinas sa ICC
Pero po yung ating presidente, consistent po siya na nagsasabi na wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil gumagana naman ang ating justice system dito. Muli po, kayo na lang po ang bahalang magbigay ng kanya-kanyang kahulugan. Malaya po kayong makapag-komento sa baba kung ano po yung ating dapat pag-usapan, kung meron po kayong mga suggestion na topic na ating gagawin, ay gagawin po natin ang ating makakaya para sagutin po yung ating para po sagutin po yung inyong mga katanungan. Muli po, hanggang dito na lamang po yung ating video. Huwag po kalimutang mag-subscribe, i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ang ating gagawin. I-click po ang like at i-share ang ating video. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mag-iingat po kayo palagi.